Sa isang tahimik at maulan na gabi, habang bumubuhos ang malamig na ulan mula sa abong langit, isang inang mag-isang nagmamaneho sa isang walang laman na kalsada, pauwi matapos ang isang nakakapagod na araw. Habang nakatutok siya sa pagmamaneho, may isang hindi inaasahang bagay na nakakuha ng kanyang atensyon. Isang lalaki basang-basa at paika-ikang naglalakad sa gilid ng daan. Hindi na siya nagdalawang isip. Huminto siya, bumaba ng sasakyan at inalok ito ng tulong. Dinala niya ito sa kanyang tahanan, ginawa ng mainit na tsa at pinaupo sa tabi ng fireplace upang magpainit. Ang hindi niya namalayan noon ay ang maliit ngunit mahabaging kilos na ito ang magsisimula ng isang sunod-sunod na pangyayari na magbabago ng kanyang buhay simula na kinabukasan. Pero bago tayo magpatuloy, sabihin mo muna kung saan ka nanonood at pindutin ang subscribe dahil bukas may espesyal akong ibabahagi sa iyo. Nagsimula ang ulan kaninang hapon. Hindi man malakas, hindi rin ito tumigil. Isang tuloy-tuloy na malamig na ambon na agad nagpapabasa ng lahat ng tamaan. Ang klasing ulan na dumidiretso sa buto ang lamig. Si Diana Soriano ang nagmamaneho, dahan-dahang tinatahak ang makitid na kalsada sa labas ng Brayfield, Pennsylvania. Kumakampay ang windshield wipers niya sa isang ritmong halos hindi makasabay sa pagbuhos ng ulan, habang ang ilaw ng sasakyan ay kumikislap sa basa at madulas na daan. Halos 8:00 ng gabi at ang kanyang shift sa lokal na panaderya ay tumagal ng lampas sa inaasahan. Pangalawang beses ngayong linggo, pero hindi siya nagreklamo. Hindi siya ganun. Ganun talaga si Diana. Tumutulong kung saan may kailangan at hindi umaasa ng kapalit, ngunit ang pagod na nararamdaman niya ngayon ay hindi basta-bastang pagod. Isa itong bigat na parang nakadagan sa kanyang dibdib. Sa bahay, hinihintay siya ng anak niyang si Carlos. Malamang ay antok na, may hawak na libro at nakabukas ang ilaw na hugis fox sa tabi niya. Iniisip na ni Diana ang aliwalas ng bahay, ang init ng heater, nang may mapansin siyang anino sa gilid ng daan. Sa una, akala niya ay guni-guni lang, isang mabilis na galaw sa gilid ng paningin, pero nang lumapit siya, nakita niya ito ng malinaw. Isang matangkad na lalaki, paika-ikang naglalakad, basang-basa, nakayuko sa ulan. Ang kanyang hood ay nakatakip sa mukha, mabigat na sa tubig. Isang luma at bagsak na backpack ang nakasabit sa isang balikat at ang kanyang mga bota ay waring nababad na ng maraming oras. Halos hindi makita ni Diana ang kanyang mukha, tanging anino ng kanyang panga at katawan na dati matatag. At ngayon ay pilit pa ring tumatayo sa kabila ng lahat. Hinigpitan niya ang hawak sa manibela. Sa una, hindi siya huminto. May isang tinig sa kanyang isip, isang tinig na hinubog ng taon ng takot, na bumulong ng mga babala. Huwag kang huminto. Hindi sa oras na ito, hindi sa ganitong daan, hindi sa hindi mo kakilala, hindi ngayon, hindi mag-isa. Kinamuhian niya ang ganitong mga iniisip, ang mga itinanim sa kanya ng panahon. Ngunit nagpatuloy siya sa pagmamaneho. Pauli-ulit ang wipers, humahampas ang ulan at humahaba ang daan. Ngunit may humila sa kanyang damdamin. Pamilyar sa kanya ang lakad ng lalaki. Ang itsura ng taong naliligaw, dala-dala ang bigat na hindi lang mula sa kanyang bag. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ama, kung walang ibang titigil, baka ikaw ang kailangang tumigil. Isa itong sundalo. Hindi man siya madaldal, pero palagi siyang humihinto sa tuwing may makikitang nangangailangan. Laging may dalang kumot sa sasakyan just in case. Sinabi rin nito sa kanya, hindi mo alam kung anong laban ang pinanggalingan ng isang tao. Dahan-dahan siyang bumuntong hininga at iniliko ang truck sa gilid ng daan. Tumambol ang ulan sa bubong. Nag-reverse siya hanggang lumitaw muli ang lalaki sa headlights. Umuusok ang kalsada sa paligid nito. Binaba niya ng kaunti ang bintana, pumasok ang malamig na hangin at amoy ng basang lupa.
Hoy, sigaw niya matatag ngunit mahinahon. Ayos ka lang ba riyan? Tumigil ang lalaki. Ilang sandali siyang hindi sumagot. Tumatagas ang ulan mula sa kanyang hood at coat. Pagkatapos ay lumingon siya at nakita ang kalahati ng kanyang mukha. Mas bata siya sa inaasahan ni Diana, marahil mga early 30s, ngunit ang kanyang tindig, alerto at tahimik ay parang mas matanda. May pilat na mula sentido hanggang panga. Matatalim ang mata. Lumapit siya ng dahan-dahan. Wala akong balak manggulo, aniya. Mababang boses, medyo paos pero matatag. Matalim siyang tinitigan ni Diana, saka sumagot ng walang pag-aalinlangan, "Hindi ko naman sinabi na ganoon ka." Tahimik silang nagkatitigan. Umaagos ang ulan sa gilid ng bintana. Pagkatapos walang imik, inabot niya ang lock ng passenger door. "Maari kitang ihatid hanggang lumang base road kung doon ka patungo." Hindi agad sumagot ang lalaki. Sumilip siya sa loob ng truck, hindi dahil sa hinala, kundi sa pag-iingat tulad ng taong sanay ng kalkulahin ang bawat panganib. Hindi nawawala ang ganitong pag-iingat sa mga nakaranas ng trauma. Sa huli, tumango ito. "Sige, salamat." Maingat siyang sumakay, hawak ang dashboard para sa suporta. Napansin ni Diana ang pagngiwi ng lalaki nang ilipat ang bigat mula sa kanang paa. Sa ilalim ng basang jacket, may halos di na makitang badge ng army. Amoy niya ang basang tela, kalawang at kaunting bakas ng tuyong dugo. Ini-start niya ang makina at muling lumarga ang truck, tinatahak ang gabi. Umingal ang mga wiper sa salamin ng sasakyan, sumulyap si Diana. "Nagsilbi ka ba?" Tanong niya, kalmado ang boses, walang emosyon. Nagatubili ang lalaki bago sumagot ng maikli. "Oh, kalalabas ko lang 2 linggo na ang nakalipas." "Honorable discharge," dagdag niya, may bahid ng pagod ng ngiti sa kanyang labi. "Yun lang ang klase ng discharge na kaya nilang ibigay sa akin." Tahimik na humaba ang kalsada sa harap nila. Walang musikang tumutugtog, walang sumunod na usapan. Tanging ang mahinang patak ng ulan sa salamin at ang huni ng mga gulong sa basang kalsada ang narinig. Sa isang pulang ilaw, lihim na tumingin si Diana sa kanya. Maiksi ang kanyang buhok, gupit militar. Kahit madilim, kita pa rin ang mga bakas ng araw sa kanyang balat. Tila ginulpi ng panahon. Mas matanda sa kanyang tunay na edad. Ang pilat sa kanyang mukha ay maliwanag sa ilaw mula sa dashboard, parang sinadya itong ukitin. Ang kanyang malalapad na balikat ay naninigas, parang laging naghahanda para sa kung anong bagay, paghatol, pagtanggi o pagpapaalis. Muli siyang nagtanong, mahinahon ang boses, may halong malasakit. "Taga rito ka ba?" "Hindi," sagot niya, "dumaan lang. Papunta sana akong Wilton." Napataas ang kilay ni Diana. "Malayo yun na! Mga 20 milya rin!" "Wala rin naman akong ibang opsyon," sagot niya, sabay kibit balikat. "Paano ang VA?" tanong niya muli. Bahagyang napatawa ang lalaki pero walang saya sa tawa. "Tinulungan nila akong makalabas. Hanggang dun lang." Dumaan sila sa lumang pasukan ng base militar. Kalawangin na ang karatula, halos hindi na mabasa. Nakapadlock ang gate na palilibutan ng mga ligaw na damo. Dahan-dahang binagalan ni Diana ang takbo at tumingin sa direksyon ng gate. "Pwede kitang ibaba rito kung dito ka pupunta," alok niya. Pero hindi sumagot ang lalaki. Nakatitig lang sa daan sa harap. Sumubok siyang muli, ngayon mas malambing ang boses. "May matutuluyan ka bang tuyo ngayong gabi?" Sa pagkakataong ito, tumingin siya kay Diana at sa isang iglap, nakita niya ito. Hindi kahinaan, hindi pagmamakaawa, kundi isang payak na katapatan. Pagod na hubad sa pride. Wala ako." Tumango si Diana. "May sopa ako." Dahan-dahang kumurap ang lalaki at sa wakas nagsalita, "Salamat." Hindi na malayo ang bahay ni Diana pero tila bumigat ang hangin sa loob ng truck. Parang humaba ang oras dahil sa lahat ng bagay na hindi nila sinasabi.
Hirap ang heater sa pagtaboy sa lamig. Walang nagsalita, pero hindi iyon hindi pagkakaunawaan. Tahimik lang, maingat. Parang pareho silang kailangan munang huminga. Naupo si Rodrigo ng diretsyo, ang mga kamay nakapatong sa kanyang kandungan. Magkahinang ang mga daliri. Hindi siya gumalaw, hindi rin nag-ikot ng tingin. Tahimik lang siyang nakaupo, hindi relaxed, kundi laging handa. Isang uri ng kahandaang galing sa pagsasanay, hindi sa ginhawa. Sa bawat paghinto o liko, napansin ni Diana na palaging binabantayan ng lalaki ang paligid. Ang mga salamin, ang kalsada, pati ang dashboard. Hindi niya pinapahinga ang kanyang mga mata. Laging alerto. Hindi na siya muling nagtanong. May kung anong sa lalaki ang nagsasabing sasagot siya kung tatanungin, pero puro maiikling katotohanan lang. At sa totoo lang, hindi pa kailangan ni Diana malaman ng iba. Narating nila ang driveway, kumalabog ang graba sa ilalim ng gulong. Pumikit-pikit ang porch light sa kalumiwanag ng banayad. Pinatay ni Diana ang makina. Biglang lumakas ang tunog ng ulan nang huminto na ang truck. Yumuko si Diana at kinuha ang grocery bag mula sa sahig. Isinabit ito sa kanyang balikat, saka tumingin sa lalaki. "Pumasok ka," sabi niya, matatag ang tono. "Ngayong gabi lang, iyo ang sopa." Matagal siyang tiningnan ni Rodrigo, hindi mabasa ang kanyang mukha, pero sa huli, tumango siya. "Salamat." Umakyat si Diana sa porch, may hawak na susi at tahimik na tumapik ang kanyang mga bota sa basang kahoy. Binuksan niya ang pinto at pumasok. Bumulaga ang amoy ng cinnamon at lumang piniwood, mainit at pamilyar. Binuksan niya ang ilaw sa hallway, saka ang sa kusina. Kumalat ang mainit na dilaw na ilaw sa maliit na espasyo, isang bukas na kusina, isang medyo luma ng sopa sa harap ng bookshelf, isang maliit na TV at coffee table na puno ng mga coloring book ni Carlos. Hindi na siya nag-sorry sa kalat. Abala ang buhay. Ito ang katotohanan, at ngayong gabi hindi tungkol sa itsura ang lahat. Sumunod si Rodrigo sa loob, huminto sa may pinto. Maingat niyang inilapag ang bag sa gilid, saka hinubad ang basang sapatos. Bago pa rin siya sa lugar, pero ang tensyon sa katawan niya ay bahagyang lumuwag. Kumuha si Diana ng tuwalya mula sa kabinet at iniabot. "Magpunas ka muna, baka magkasakit ka." Kinuha niya ito, sandaling nagdikit ang kanilang mga daliri, magaspang, malamig at batak sa hirap ang kanya. Dahan-dahan niyang pinunasan ang kanyang mukha, leeg at balikat, parang matagal na siyang hindi nakaramdam ng tuyong hangin. Samantala, nilagyan ni Diana ng tubig ang takure at isinalang sa kalan. Kumuha siya ng 2 tasa at nilagyan ng chamomile tea bag ang bawat isa. Hindi na niya tinanong kung paano gusto ng lalaki ang tiyaan niya. Tahimik sa kusina maliban sa tunog ng mainit na tubig at ang pagpatak ng ulan mula sa kanyang coat papunta sa sahig. "Maupo ka kung gusto mo," sabi ni Diana, tinuro ang sopa. Tumango siya at naupo ng dahan-dahan, halatang iniingatan pa rin ang kanyang masakit na tagiliran. Napansin ni Diana ang bahagyang pagngiwi habang inaayos ang sarili. Naisip niyang tanungin kung ano ang ikinasugat nito, pero pinili niyang huwag. Sa halip, ibinuhos niya ang mainit na tubig sa tasa at dinala ito sa coffee table sa harap niya. "Nasa garapon ng asukal kung gusto mo," alok niya. "Okay na itong plain," sagot niya. Umupo si Diana sa silya sa tapat niya, malapit para makipag-usap, pero may distansya para magbigay ng espasyo. Humigop siya ng tsaa, tahimik siyang pinagmamasdan, hindi halata, pero mataman. Tinitingnan ang presensya ng isang estranghero na tila may kwentong mas malalim pa sa salita. Ang maliit na lampara sa tabi ng sopa ay naglalabas ng banayad na liwanag. Inihahayag pa ng mas malinaw ang anyo niya ngayon. Ang kanyang balat, kayumangging-kayumanggi,
ay bahagyang kumikislap pa rin sa pagkabasa ng ulan. Ang pilat sa kanyang mukha ay mapula sa mga gilid, mas bago kaysa sa inaakala ni Diana. Ang kanyang mga matang madilim ay hindi malamig. Pagod lang. Ang klaseng pagod na hindi kayang ayusin ng kahit ilang oras na pahinga. May mahinang kaluskos mula sa hallway, bagay na agad nakakuha ng atensyon nilang dalawa. Isang maliit na figura ang lumitaw. Si Carlos, walang sapin sa paa, yakap ang kanyang stuffed fox. Ang pajama niya ay nagkagusot sa may bukong-bukong. Ang kanyang malalaking mata ay puno ng kuryosidad, ngunit walang takot. Tumayo si Diana ng dahan-dahan at lumapit sa anak. "Ayos lang, mahal," mahinahon niyang sabi. "May bisita tayong matutulog dito ngayong gabi." "Bumalik ka na sa kama, ha?" Dagdag pa niya. Tumingin si Carlos sa lalaki, saka kay Diana. "Kaibigan mo siya?" tanong niya. Saglit na tumigil si Diana. Isa siyang taong kinailangan ng sakay. Tapat niyang sagot. Hindi na siya nagtanong pa. Pumikit lang, bumaling at lumakad paalis. "Pwede niyang gamitin ang kumot ko kung gusto niya," aniya sa antok. "Yung kulay asul, mas malambot yon." Ngumiti si Diana. "Salamat, anak!" Pagbalik niya sa sala, nakatitig si Rodrigo sa tasa ng tsaa sa harapan niya, parang may laman yung higit pa sa mainit na inumin. Umupo si Diana muli. Ngayon ay medyo mas lundo ang balikat. Hindi pa rin siya nagtatanong at lalong hindi siya nag-assume. May ekstrang sapin ako niya. Hindi marangya ang sopa, pero hindi na rin ito gaanong umuugong gaya dati. Tumingin sa kanya si Rodrigo, hindi mapagduda, kundi parang may halo ng hindi makapaniwala. Parang hindi niya lubos na maunawaan ang ganitong kabaitan. "Hindi mo kailangang gawin to," mahinang sabi niya. "Alam ko," sagot ni Diana. "Wala akong maibabalik sa'yo." "Wala naman akong hinihingi." Muling tumingin si Rodrigo sa tasa, saka ito kinuha, hawak ng dalawang kamay. Parang kinakailangan niya ito upang manatiling nakakapit sa realidad. "Maraming nagsasabing hindi sila humuhusga," wika niya. "Tapos huhusgahan ka rin pala." Tumingin si Diana, bahagyang ikiniling ang ulo. "Wala ka namang binigay na dahilan para gawin ko yon." Hindi siya sumagot, pero uminom siya ng tsaa, dahan-dahan, maingat. Parang matagal nang walang gumagawa ng mainit para sa kanya, dahil lang sa kagustuhan. Kinagabihan, matapos niyang ayusin ang isang unan at malambot na kumot sa sopa, pumasok si Diana sa kanyang kwarto. Huminto siya sa pinto. Natural na napaisip kung ilalakban niya ito, pero hindi niya ginawa. May kung anong kay Rodrigo na hindi nakakatakot. Siguro ay balisa, pero hindi banta. Nakahiga sa kama, nakatingin siya sa kisame, pinapakinggan ang katahimikan ng bahay. Walang tunog mula sa sala, walang yabag, walang kaluskos. Tanging ang mahinang patak ng ulan sa labas at ang tiktak ng lumang orasan sa kusina ang naririnig. Kinabukasan, hindi tunog ang gumising sa kanya, kundi ang katahimikan. Pumunta siya sa kusina para gumawa ng kape, pero napahinto siya. Walang tao sa sopa. Ang kumot at unan maayos na nakatiklop. Ang tuwalyang ginamit niya kagabi, nakasampay ng maayos sa likod ng isang upuan, tuyong-tuyo na. Ngunit ang talagang nagpahinto sa kanya, ang talagang bumingi sa hakbang niya, ay ang maliit na bagay sa tabi ng lababo. Isang metal na puso. Dati itong may lilang laso, ngayoy kupas na. Malamig ang ibabaw at gasgas na. Isang Purple Heart. Napigil ang hininga ni Diana. Hindi niya ito agad hinawakan. Nakatayo lang siya roon, nakatitig dito na para bang ito'y sagrado. Hindi dahil sa kung ano ito, kundi dahil sa ibig nitong sabihin. Ang tahimik na lalaking nakaupo sa kanyang sopa, may pilat sa mukha at katahimikan sa boses, ay dumaan sa totoong digmaan, sa totoong pagkalugi, sa totoong sakit, at iniwan niya ito. Maya-maya, maingat niya itong pinulot, binalot sa malinis na dishcloth at inilagay sa ikalawang drawer sa tabi ng ref.
Hindi niya lubos maipaliwanag kung bakit. Pero parang hindi tama na iwan itong nakatiwangwang. Para bang hindi ito bagay na basta nalimutan lang. Kailangan itong mapunta sa isang ligtas na lugar. Tahimik na lugar. Lugar kung saan ito makakapagpahinga. Hindi niya sinabi kanino man, hindi sa kapitbahay, hindi sa kaibigang si Nora, pati kay Carlos hindi. Kinagabihan ginawa pa rin niya ang nakasanayan. Nagtusta ng tinapay. Inayos ang baon ni Carlos. Hinatid siya sa paaralan. Pero may iba sa loob niya. Hindi ito lungkot, kundi puno. Puno ng mga iniisip, puno ng katahimikan, puno ng isang damdaming hindi niya pa maipangalanan. Nananatili ang Purple Heart sa drawer, nakasiksik sa pagitan ng bolang goma, isang tuyong panulat at isang sulat ni Carlos na may nakasulat, "You're the best mom," gamit ang orange na Crayola. Hindi niya alam kung anong gagawin sa alinman sa mga ito, kaya gaya ng nakagawian, patuloy lang siya. Mas malamig ang kusina kaysa dati. Hindi dahil sa sira ang heater, hindi rin dahil sa ulan, kundi dahil wala na si Rodrigo. Walang paalam, walang sulat, walang bakas kung saan siya nagtungo. Tanging isang maayos na nakatiklop na tuwalya sa braso ng sopa at ang medalya sa tabi ng lababo. Ang Purple Heart na iyon, ang mga gilid ay bahagyang kupas na, parang nalibot na sa napakaraming taon, sa napakaraming bulsa. Hindi pa rin niya kayang hawakan ulit ito. Hindi pa. Masyado pang mabigat ang bigat nito. Nakatayo siya sa tabi ng counter, nakatitig sa usok ng kanyang tsaa. Hindi niya ito iniinom. Unti-unti itong lumalamig sa katahimikan. Pumasok si Carlos, may balot na kumot sa balikat, kinukusot ang mga mata. Umalis na ba siya, Mama? Mahina niyang tanong, tila ayaw na tiyaking totoo ito sa pagbigkas. Tahimik na tumango si Diana, hindi siya agad nagsalita. Sa halip, marahang hinawi ang buhok ni Carlos mula sa noo at sinabihang kunin ang kanyang medyas bago pa lalong lumamig ang kusina. At iyon lang. Walang mahabang usapan, walang pagtatangkang alisin ang buhol ng emosyon sa kanyang dibdib. Medyas lang, tostang tinapay, isa na namang baong pang-eskwela ang kailangang ihanda. Walang pindutan ng buhay para huminto, tuloy lang ito ng tuloy. Kinahapunan, inilagay ni Diana ang medalya sa drawer ng kusina. Maingat niya itong binalot sa isa sa mga lumang dishcloth ng kanyang ina at ipinatong sa tabi ng ilang butones, expired na kupon at isang gusot na guhit ni Carlos. Isang drawing ng kanilang trailer na kaupo sa ilalim ng krayolang bahaghari. Hindi niya ito sinabi kanino man, hindi kay Nora, hindi sa mga babae sa panaderya at lalong hindi sa kanyang ina na siguradong maghahanap ng paliwanag na wala si Diana nilakas man lang para ibigay. Parang masyado itong marupok para mailahad sa mga salita. Isang maliit, tahimik na sandali na sa kung paanong paraan ay tila may bigat ng lahat at nang wala sa parehong pagkakataon. Kaya ginawa ni Diana ang ginagawa ng mga taong gaya niya mula pa noon. Tinupi ang damdamin, itinago sa ilalim ng bigat ng responsibilidad at nagpatuloy. O kahit paano, sinubukan niya. 3 araw makalipas, dumating ang isang sulat. Makapalang sobre, kulay cream at mukhang opisyal. Ang kanyang pangalan ay nakaprint sa harap sa malalaking block letters. Walang sulat kamay, walang selyo. Ang return address, Maple Ridge Credit Union. Umupo si Diana sa mesa ng kusina ng halos 20 minuto, nakatitig lang dito. Paulit-ulit niyang sinusundan ng daliri ang selyadong gilid. Nang buksan niya ito, agad napunta ang mata sa unang linya. Notice of foreclosure proceedings. Immediate attention required. Nanikip ang sikmura niya. Alam naman niyang nahuhuli na sila. Siyempre alam niya. Simula nang bawasan ang oras niya sa panaderya, nagpapanik na siya, nagluluto ng ekstrang cake para sa mga kapitbahay sa gabi, ibinenta ang ilang lumang alahas ng ina at 2 beses ng pinutol ang internet hanggang sa nagsabi ang guro ni Carlos na kailangan ito para sa eskwela. Pero akala niya may kaunti pa silang oras.
Akala niya baka pwede pa ang isang sahod. Akala niya baka may makaintindi sa bangko. Pero ang mga bangko, hindi sila interesado sa pangunawa. Interesado sila sa numero, sa petsa, sa patakaran. Binasa ni Diana ang sulat 1 beses, 2 beses, 3 beses, 30 araw. Iyon lang ang meron siya bago ang bahay ng kanyang ama, may tagpi-tagping bubong, nakasandal na tool shed at ang maliit na hardin kung saan nagtatanim si Carlos ng mirasol tuwing tagsibol ay i-auction. Hindi siya umiyak, hindi pa noon. Maingat niyang tiniklop ang liham gamit ang nanginginig na mga daliri at tahimik itong inilagay sa parehong drawer kung saan naroon ang Purple Heart. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang bag at pumasok sa trabaho. Sa panaderya, walang nakapansin sa bigat na dinadala niya. Nakangiti pa rin si Diana. Nagsasalin pa rin siya ng mainit na kape sa parehong basag na tasa. Tinatanong si Officer Jim kung gusto nito ng dagdag na cinnamon at kinukutya pa rin si Nora tungkol sa walang katapusang listahan ng sablay na date. Siya pa rin si Dependable Diana Soriano. Ang laging present, ang hindi humihingi ng tulong, ang hindi nagpapakita ng kahit anong pagkapagod. Pero sa loob niya, unti-unti siyang nawawasak. Habang humahaba ang gabi, bumibigat ang bayarin. Hindi na niya binibilang ang araw. Puro notice na lang ang tinitingnan. At gabi-gabi, matapos makatulog si Carlos, nayakap ang stuffed raccoon. Nauupo siya mag-isa sa kusina, nakatitig sa tuwalyang tiniklop ni Rodrigo. Iniisip kung anong klaseng tao ang basta-bastang mag-iiwan ng medalya ng ganon at kung bakit hindi niya ito matanggal sa isipan. Isang gabi, habang 3 beses na niyang pinupunasan ang counter, itinabi na ni Nora ang mop, sumandal sa may pintuan at nagsabing, "Sige na, spill! Anong nangyayari?" Nagkibit balikat si Diana. "Anong ibig mong sabihin?" "Ibig kong sabihin," sabi ni Nora nakaakbay, "nakalimutan mong snack day. Plain coffee ang binigay mo kay Officer Jim. At hindi mo ako tinukso tungkol sa mga palpak kong date buong linggo. May nangyayari." Nagkaroon ng katahimikan, tapos nagsalita si Diana. Hindi lahat, hindi bawat detalye, pero sapat. Isinalaysay niya kay Nora ang tungkol sa lalaking nasa kalsada, ang bagyo, ang sopa, ang medalya. Hindi niya binanggit ang lahi ng lalaki, pero hindi na kailangan. Naiintindihan ni Nora. Pagkatapos, sinabi niya ang tungkol sa sulat, sa foreclosure, sa takot na unti-unti nang nauupos ang lahat ng pinaghirapan niyang buuin. Hindi siya pinutol ni Nora, hindi nagbigay ng payo, hindi siya tinanong kung bakit ngayon lang o anong plano niya. Tumango lang si Nora sa kasabing ang saklap niyan. At sa paanong paraan, iyon ang pinakatapat na bagay na sinabi sa kanya ng kahit sino sa mahabang panahon. Napatawa si Diana, basag, may gilid ng pagkapit. "Oo," mahinang sabi niya, "ang saklap talaga." Gabing iyon matapos maihiga si Carlos, umupo si Diana sa mesa ng kusina ng matagal, matapos patayin ang ilaw, matapos tumahimik ang buong bahay. Sa labas, umihip ang hangin, yumanig ang luma nilang shutters, pinaiigting ang tensyon sa kanyang dibdib. Binuksan niya ang drawer sa tabi niya, maingay itong umungol, parang pagod na rin. Kinuha niya muli ang medalya, dumampi ang daliri niya sa kupas nitong laso. Hindi niya pa rin sinasabi kay Carlos kung ano iyon o kanino yun galing. Parang hindi sa kanya ang kwento para ikwento, pero hindi rin niya kayang pakawalan. Tahimik ang silid maliban sa mahinang ugong ng ref. Naupo si Diana, hawak ang Purple Heart, iniisip kung anong ibig sabihin kapag ang isang lalaki dinala ito sa napakaraming taon, pero iniwan ito sa kanyang kusina. Iniisip niya kung ano ang sinasabi nito tungkol sa kanya na pinili niyang itago ito. At sa isang iglap, inisip niya kung anong pakiramdam ang bitawan ng lahat, ang bahay, ang pakikipaglaban, ang tumira na lang sa kanyang ina. Mag-umpisa sa mas maliit na lugar, isang lugar na walang mga mirasol o alaala na nakakabit sa mga dingding. Palaging may mga taong sumusuko sa kanilang tahanan. Lumilipat,
nagsisimula muli. Pero naisip ni Diana ang mukha ni Carlos habang maingat nitong dinidiligan ang hardin, ang ningning sa mga mata nito kapag namumulaklak ang mga mirasol, at kung paano humahampas ang kanyang mga yabag sa lumang sahig na gawa sa kahoy. At napagtanto niya hindi niya ito kayang talikuran. Hindi pa, dahil ang lugar na ito ay hindi lang bubong sa ulo, hindi lang pader at bintana. Ito ay koleksyon ng mga sandali, mga alaala na lumubog na sa bawat kahoy na sahig. Naroon ang mga kwentong pambata at pawis na pinaghirapan, putik sa ilalim ng kuko, mga matigas na kamay ng kanyang ama at halakhak ni Carlos. Ito ang huling bagay sa kanyang buhay na tunay na kanya pa rin. At kahit wala na si Rodrigo, sa paanong paraan, ang tahimik na sundalo na may sakit sa mga mata at pilat sa pisngi ay nag-iwan ng isang bagay na mas matibay kaysa katahimikan. Ginawa niyang maramdaman ni Diana kahit sandali lang na hindi siya nag-iisa sa laban. Tinupi ni Diana muli ang tuwalya, ibinalik ang medalya sa drawer at pabulong na nagsabi sa katahimikan ng bahay, "Nasaan ka man, salamat." Pagkatapos, pinatay niya ang ilaw, pumasok sa kama at inihanda ang sarili sa kung anong dala ng bukas. Dahil ang dumating sa kanya noong gabing maulan ay hindi lang isang lalaki, isa itong paalala na may mga bagay pa siyang hindi dapat bitiwan. Wala siyang inaasahang sulat sa mailbox kundi mga bayarin. Kaya't nang may dumating na sobre, walang selyo, walang return address, napahinto siya. Ang sulat kamay sa labas ay matalim, maayos at sinadya. Bawat letra ng kanyang pangalan ay isinulat na parabang pinag-isipan ng bawat guhit. Makapal ang papel sa loob, yung klase ng papel na ginagamit sa mga sulat na pinapahalagahan. Binuksan niya ito ng dahan-dahan, inihanda ang sarili sa pagkadismaya. Pero sa halip, isang linyang simple lang ang laman. "Pinaalala mo sa akin na mahalaga pa rin ako, TH." Binasa niya ito minsan, muli pa. Hindi nanginginig ang kanyang mga kamay, pero napigil ang kanyang hininga. Walang duda sa kanyang puso kung kanino ito galing. Ang lalaking halos walang nasabi, na tahimik na lumisan, ay nakapagsabi ng higit pa sa isang pangungusap kaysa sa kayang sabihin ng karamihan sa loob ng maraming taon. Maingat niyang tiniklop ang liham at inilagay ito sa tabi ng Purple Heart na nanatiling nakabalot sa dishcloth sa drawer ng kusina. At sa sandaling iyon, parang may bumalik na katahimikan sa kanya dahil ang ginawa niyang pagparada nung gabing maulan ay may halaga. Sa isang tao, sa mundong ginawang pabigat ang kabaitan, ang simpleng pagkilos na iyon ay mas mahalaga kaysa sa kayang sabihin ng mga salita. Pero ang kapayapaan ay hindi nagtagal. 2 araw matapos iyon, bago magtanghali, may kumatok sa pinto. Hindi malakas o agresibo, kundi matatag. Ang klase ng katok mula sa taong may suot na badge. Pinunasan ni Diana ang kamay sa tuwalya at binuksan ang pinto. Nasa porch si Sheriff Mendoza. Malinis ang uniforme, isang kamay sa sinturon. Hindi siya ngumiti. "Miss Soriano," anya sabay tango. "Maari ba akong magtanong saglit?" Tumango si Diana, pinapasok siya, hindi sigurado kung ano pa ang dapat gawin. Hindi siya umupo, hindi tinanggal ang sombrero. Nakatayo lang siya sa sala, parang sinusuri ang pinsala. "May mga tawag kaming natanggap," umpisa ng sheriff, "tungkol sa isang lalaking umalis sa lugar mo mga 1 linggo na. Matangkad, banyaga, paika-ika. Pamilyar ba?" Tiningnan siya ni Diana sa mata. Maingat ang tono. Kailangan niya ng tulong. Umuulan. Pinatuloy ko siya para makasilong. "Yun lang!" Medyo sumikip ang panga ni Mendoza at tahimik. Tapos nagtanong muli, "Sinabi ba niya ang pangalan niya?" Umiling si Diana. Hindi siya nag-alok at hindi ko tinanong." Pumuntong hininga ang sheriff. Hindi galit pero hindi rin pala kaibigan. "Mag-ingat ka, Diana," aniya. Nag-iba ang tono.
Nagiging aligaga ang mga tao kapag may estrangherong dumarating, lalo na yung hindi mukhang taga rito. Medyo umangat ang boses ni Diana. Wala siyang ginawang masama. Tumaas ang kilay ni Mendoza. Hindi ko naman sinabing meron. Sinasabi ko lang madaling maghusga ang mga tao. Subukan mong huwag bigyan sila ng dahilan. At umalis na siya. Pero nanatili ang kanyang mga salita parang usok na hindi agad nawawala. Kinagabihan, tinanong ni Carlos kung may dumaan. Pumunta lang si Sheriff, sagot ni Diana. Nag-check lang. Tumango lang si Carlos, saka tumakbo papunta sa kanyang kwarto. Wala nang tanong. Ganito ang mga bata. Pero naramdaman ni Diana may nagbago, hindi halata, hindi malakas. Pero may nag-shift. Kinabukasan habang hinahatid si Carlos sa bus stop, nakita niya ito. 3 salita, ginuhit gamit ang kupas na spray paint. Nakasulat sa pader, malapit sa kanilang mailbox. White sympathizer na kakampi ng puti. Napatigil siya, hinila ni Carlos ang manggas niya. Ma'am! Ngumiti siya agad, ginulo ang buhok ni Carlos, saka tinulungan itong sumakay sa bus. Magandang araw, anak. Pero sa loob niya may humigpit, hindi takot. Hindi pa, kundi pagkilala, isang malamig at matatag na pagkaunawa, may nakakita. At hindi nagustuhan ang nakita nila. At ngayon, sinigurado nilang alam niyang alam nila. Pagbalik niya sa loob, naupo si Diana sa gilid ng sopa, sa parehong lugar kung saan minsang naupo si Rodrigo. Nandoon pa rin ang bahagyang hulma ng kanyang katawan sa kutsyon. Tumingin siya sa bintana sa mga salitang nasa pader. Hindi masakit dahil kasinungalingan, masakit dahil sinasadya ito, dahil malinaw itong sinasabi kung anong klaseng lugar ang kinalalagyan niya. At kung gaano kadaling iguhit ang mga linya. Sa isang bayan na nag-aangking mabait, ang kabaitan ay may kasamang hindi binabanggit na mga patakaran. Lumabas si Diana sa mga linyang iyon, isang gabi lang, at ngayon, tahimik na siyang itinutulak ng mundo pabalik sa dating kinagawian. Sa panaderya, makalipas ang ilang araw, tinanong siya ni Carolina kung ayos lang ba siya. Tumango si Diana. Lagi siyang tumatango kahit masikip ang dibdib sa pagkabalisa. Kahit puno ng ingay ang isipan niya. Kahit ramdam niya ang mga sulyap ng ibang magulang sa mga pasilyo ng tindahan o ang pabulong na usapan sa post office tungkol sa babaeng pinatuloy siya. Nang gabing iyon, matapos maipatulog si Carlos, bumalik si Diana sa drawer. Nandoon pa rin ang medalya, pati na ang sulat. Dahan-dahan niyang binuklat ang papel, hinawakan ng 2 kamay at bumulong sa tahimik na silid, "Mali ba ako?" Hindi niya sigurado kung ano ang ibig niyang sabihin. Mali bang pinatuloy niya ito? Mali bang hindi siya nagsalita pagkatapos? Mali bang naniwala siya kahit saglit lang na ang simpleng kabaitan ay may saysay pa rin? Walang sagot, tahimik lang ang paligid. Maingat niyang tiniklop muli ang sulat tulad ng paghawak sa isang bagay na mahalaga, isang bagay na marupok. Dahil sa kabila ng sinasabi ng bayan, naaalala pa rin niya ang nakita sa mga mata ng lalaki, isang taong hindi kailangang iligtas, kundi kailangang makita at hindi siya umiwas ng tingin. Ang pagpiling yon ay may kahulugan pa rin, kahit walang ibang makaintindi. Isang umagang Martes, may nangyari. Nasa likod bahay si Diana, nagbubunot ng damo sa tabi ng bakod ng kanyang munting hardin. Sa wakas ay sumikat na ang araw matapos ang ilang araw ng ulan. Amoy lupa at tuyong dahon ng hangin. Nakaluhod siya, putik ang kamay. Lumilipad ang isip sa bawat damong bunot. Nang marinig niya ang pagsara ng pinto ng sasakyan, hindi ito mabilis, kalmado at may layunin. Malapit lang. Tumayo siya, pinapagpag ang pantalon at lumakad patungong harapan ng bahay. Marahang kumaluskos ang kanyang mga bota sa graba. Wala naman siyang inaasahang bisita. Una, hindi niya nakilala ang lalaking nasa may gate.
Tuwid ang tindig, wala na ang paika-ika, maayos ang damit. Ngunit nang tumama ang mga mata niya sa lalaki, alam niyang siya iyon, si Rodrigo. Ngayon, malinaw na ang ekspresyon ng mukha nito. Nariyan pa rin ang anino sa mga mata, pero may bumalik na katatagan at hindi siya nag-iisa. May dalawang lalaking kasama siya, parehong naka-uniforme. May hawak na sobre ang isa na may manipis na itim na kahon sa ilalim ng braso. Marahang binuksan ni Diana ang gate, mabilis ang tibok ng puso niya. Tumango si Rodrigo at nagsalita sa pamilyar niyang tinig. Ngayon ay mas matatag. Pumunta ako para magpasalamat ng maayos. Napatingin siya sa mga lalaking kasama nito. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Narinig ni Carlos ang mga tinig at sumilip sa bintana. Napansin yun ni Rodrigo, ngumiti sa bata, saka muling hinarap si Diana. Ito ang mga kasamahan ko, aniya, Kapitan Perez, Sargento Domingo. Nandito kami mula sa Department of Veterans Affairs. At ako rin, dagdag niya, mahina pero matatag. Nilunok ni Diana ang laway, hindi mo kailangang pumunta. Kailangan, tugon niya, hindi ito nagpapapigil. Binuksan mo ang iyong tahanan para sa isang di mo kilala, walang tanong, walang paghusga. Hindi dapat bihira iyon, pero bihira nga at mahalaga iyon. Lumapit si Kapitan Perez at iniabot ang sobre. Ito ay formal na liham ng pagkilala para sa pagtulong sa isang veteranong nasa krisis. Nagpatuloy siya, karapat-dapat ka ring tumanggap ng suporta mula sa Civilian Community Bond Program, isang pambansang inisyatibo na matagal nang umiiral para sa ganitong sitwasyon. Bihira itong gamitin, dahan-dahang kinuha ni Diana ang sobre. Hindi pa siya nahahabol ng bigat ng sandaling iyon. Binuksan ng pangalawang lalaki ang kahon, kinuha ang folder at malinaw na ipinaliwanag, sinuri namin ang foreclosure sa iyong bahay, batay sa ulat ni Ginoong Diaz at dokumentong isinumite niya, nagsampa kami ng aplikasyon para sa buong pagbura ng utang. Tumingin siya sa mga mata ni Diana. Mula ngayong umaga, binawi na ang foreclosure, bayad na ang iyong mortgage, sa iyo na opisyal ang bahay. Napapikit si Diana, pilit inaarok ang bawat salitang binitawan, parang ulan sa tagtuyot ang bawat isa. Mortgage, bayad, bahay, kanya. Hindi ko maintindihan, bulong niya. Wala naman akong ginawang pambihira. Umiling si Rodrigo. Ginawa mo ang halos walang gumagawa. Tinignan mo ako, mas bihira iyon kaysa inaakala mo. Biglang bumukas ang pinto. Lumabas si Carlos, nakayapak sa beranda at pinagmamasdan ang mga lalaki. Yun ba yung lalaking uminom ng tsaa? Tanong niya. Napatawa si Diana kahit may luha. Oo, anak, siya yun. Tumingin si Carlos sa mga uniforme, saka bumalik ang tingin sa ina. So, dahil binigyan mo ng tsaa ang isang estranghero, atin na ang bahay natin? Lumuhod si Diana, niyakap siya at sa boses na garalgal ay sinabi, "Oh anak, sa atin na." Lumapit ng bahagya si Rodrigo, hindi masyado, binigyang espasyo siya. Saka siya may inilabas mula sa bulsa ng kanyang jacket. Isang maliit, kupas na larawan. "Kapatid ko ito," sabi niya, "hindi na siya nakabalik." Pero kung siya'y nakauwi, malumanay na nagpatuloy si Rodrigo, gusto ko sanang may gumawa para sa kanya ng ginawa mo para sa akin. Tinanggap ni Diana ang larawan ng buong ingat. Tumango siya, masyadong nabibigatan upang makapagsalita. Nanlalabo ang mga mata niya at masikip ang lalamunan. Maingat na naglinis ng lalamunan si Kapitan Perez. "Makikipag-ugnayan kami sa iyo sa lalong madaling panahon at kung payag ka, gusto naming ibahagi ang iyong kwento sa aming community newsletter. Ang mga istoryang tulad nito ay nakatutulong sa mga tao na muling isaalang-alang ang pananaw nila sa iba." Bahagyang ngumiti si Diana, maingat. "Tingnan natin."
Nang umalis na ang mga lalaki, na natiling nakatayo si Diana sa bakuran, si Carlos ay nakasandal sa tagiliran niya. Hawak pa rin niya ang opisyal na sobre, hindi niya ito agad binuksan. Hindi na niya kailangan. Ramdam na niya ang pagluwag sa dibdib niya, parang buhol na unti-unting bumibigay. Pagbalik sa loob ng bahay, maingat niyang inilagay ang mga dokumento sa tabi ng Purple Heart at ng maikling sulat na isinulat ni Rodrigo, ang kanyang drawer ng mga tahimik na ebidensya. Patunay na may saysay ang kabaitan. Patunay na may totoo talagang nangyari. Sa pagkakataong ito, iniwang bukas ni Diana ang drawer. Hindi niya ito agad isinara. Hinayaan niyang manatiling bukas na para bang kailangan ding makahinga ng mga alaala roon. Kinagabihan, si Carlos ay nakaupo sa mesa, may mga krayola at papel, masayang humuhuni. Pagkatapos ng ilang sandali, lumapit siya at iniabot ang isang iginuhit. Bahay nila ito muli, katulad ng dati, ngunit ngayon ay may maliit na bandila na sa bubong. May 3 stick figure sa harap. "Tayo yan," masayang sabi ni Carlos, "at yan ang lalaking bumalik." Matagal na tiningnan ni Diana ang larawan. Sa iginuhit, lahat sila'y nakangiti. At sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, pinayagan niyang maramdaman ang isang bagay na matagal na niyang isinantabi, pag-asa. Isang tahimik na paniniwala na baka lang pwedeng maging maayos ang lahat. Ngunit hindi nagtagal ang kapayapaan. 2 araw matapos ang pagbisita ni na Rodrigo at ng mga opisyal, isang bagong liham ang dumating sa kanyang mailbox. Tinupi ito ng 3 bahagi at isinilid ng walang anumang paalala. Akala ni Diana ay isa na namang flyer ng diskwento, ngunit napansin niya ang selyo, isang mapusyaw na gintong tatak mula sa County Land Office. Bumigat agad ang tiyan niya kahit hindi pa nababasa ang laman. Ang mensahe sa loob ay malamig at legal, nakasulat sa matalas at walang buhay na estilo ng karaniwang dokumento ng gobyerno. Nakasaad doon na ang likurang lote ng kanilang lupa, yung bahagi sa likod ng trailer at hardin, ay isinailalim sa opisyal na pagsusuri. May kumpanya raw na nagngangalang Mayfield Redevelopment na nagsampa ng reklamo. Sinabi nilang may mga luma at hindi nabayarang liens noong mga dekada 70 bago pa man itinayo ng ama ni Diana ang bakod. Hiniling sa liham ang kanyang pagdalo sa isang clarification meeting sa darating na Lunes. Binasa ni Diana ang sulat, 1, 2, 3 ulit. Hindi nagbago ang kahulugan at lalong hindi nagbago ang pagbigat ng dibdib niya. Nang sumapit ang Lunes, sinuot ni Diana ang pinakamagandang kasuotan niya, malinis na maong, plantsadong flannel na pang-itaas at matitibay na bota. Tumulong si Carlos na ayusin ang bahay noong gabi bago yon, na parabang alam niyang kailangan siya ng kanyang ina. Sa labas ng gusali ng county, huminga ng malalim si Diana. Tiningnan ang bandilang hinahampas ng malamig na hangin at pinilit na manatiling kalmado. Pagkatapos ay pumasok siya. Amoy alikabok at tinta ng printer ang hallway. Sa front desk, bahagyang tumingin ang receptionist bago itinuro siya sa room 14. Sa loob, isang lalaking nakaayos at nakaupo sa likod ng mahabang mesa ang naghihintay. May 2 leather folder sa harap niya, parang mga sandatang maayos na nakalatag. Mas bata siya kaysa sa inaasahan ni Diana. Maayos ang gupit, elegante, ngunit ang ngiti niya ay hindi umaabot sa mga mata. Isa yung ngiti ng taong sanay manalo nang hindi nagmumukhang malupit. Sa tapat niya, isang clerk na may uban ng inayos ang salamin sa mata at itinuro kay Diana ang upuan. "Miss Soriano," panimula ng lalaki habang itinutulak ang isang folder papalapit sa kanya, "nandito tayo para talakayin ang isang maliit na hindi pagkakatugma sa pagmamay-ari ng inyong lupa." Pinanatiling matatag ni Diana ang ekspresyon ng mukha. "Lumilitaw na ang bahagi ng inyong likurang lote," patuloy niya, "lalo na ang bahagi lampas sa punong gubat.
ay hindi formal na nailipat mula sa ari-arian ng iyong yumaong ama. Kumunot ang noo ni Diana. Ang tatay ko ang naglinis sa lupaing yon. Doon siya nagtanim. Siya ang nagtayo ng bakod. Sa amin yon. Tumango ang lalaki, tila inaasahan na ang ganong sagot. Naiintindihan ko kung bakit mo yan nararamdaman, pero batay sa mga tala noong dekada 70, may kasaysayang lien na mas nauna pa sa bakod. Tinapik niya ng marahan ng mga papel. Binili ng kliyente namin ang Mayfield Redevelopment, ang mga hindi nabayarang lien noong nakaraang taon at ngayon ay isinusulong ang legal na konsolidasyon. Legal na konsolidasyon? Lumalim ang noo ni Diana. Ano ang ibig sabihin niyan? Hinihingi nila ang buong pagmamay-ari sa pamamagitan ng title conversion, mahinahong paliwanag niya. Sa simpleng salita, plano nilang paunlarin ang lupa. Zoned ito para sa multifamily housing. Nanuyo ang lalamunan ni Diana. Hindi binibenta ang lupang yon. Aniya may panginginig sa tinig. Pinapakain ng lupaing yon ang mga veterano. Pinapakain ang pamilya ko. Hindi nagbago ang tono ng lalaki. Hindi isinasaalang-alang ng batas kung paano ginagamit ang lupa, Miss Soriano. Ang mahalaga ay kung sino ang legal na nagmamay-ari nito. Nag-aalok kami ng voluntaryong pagsuko para mapadali ang proseso. Sumandal si Diana, mahigpit ang hawak sa gilid ng silya. Ibig mong sabihin, dapat kong isuko ang lupang pinaghirapan ng ama ko dahil lang sa papel mula 50 taon na ang nakalipas? Wala ni isang kislot. Hindi ko sinasabing tanungin ka, ipinapaalam ko lang. Nagsimula na ang proseso. May 30 araw ka para magsampa ng formal na apela. Kung hindi, lilipat na ang titulo sa kliyente namin. Dahan-dahang tumayo si Diana, malakas ang tibok ng puso sa tenga. Hindi lang basta lupa yon, aniya, nanginginig ang boses, hindi sa takot, kundi sa galit. Alaala yon, dignidad. Tawagin mo man kung ano sa inyong mga dokumento, pero sa amin sagrado yon. Hindi gumalaw ang mukha ng lalaki. Walang bisa sa korte ang sagrado, Miss Soriano. Hindi yan protected land. Isa lang yang pag-aari. Lupa lang. May mainit na bagay na sumiklab sa kanyang dibdib. Tumalikod siya at lumabas ng walang imik. Sa labas, mas mabigat ang langit kaysa kanina. Kumalampag ang mga hakbang niya sa hagdan. Sa unang pagkakataon, napansin niya ang mga bitak at luma sa semento sa paligid ng gusali ng county. Parang pati ang lupa ay matagal nang pinabayaan. Umupo si Diana sa loob ng kanyang truck ng 10 mahahabang minuto bago paandarin ang makina. Hindi niya binuksan ang radyo. Hindi siya umiyak. Nagmaneho lang siya. Nang gabing iyon, nadatnan siya ni Carlos na nakatayo sa gilid ng hardin, nakatitig sa kabila ng bakod na para bang may tinitingnan siyang hindi makita ng iba. Hindi siya tinanong ng bata kung anong problema. Tumayo lang ito sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Kalaunan, tinawagan niya si Rodrigo. Una, voicemail lang ang sumagot. Tumawag ulit siya. Sa ikatlong ring, sumagot ito ng isang salita. Hey, mahigpit na lumunok si Diana. Gusto nilang kunin ang likod na lote, sabi niya. Isang kumpanya. Hinukay nila yung mga record noong 70s. Gusto nilang magtayo ng mga apartment. Tahimik muna, narinig niya ang malalim na pagbuga ng hininga ni Rodrigo. Mayfield, aniya. Oo, kilala ko yung pangalan. Susubukan kong maghanap ng impormasyon. Rodrigo, dagdag niya, hindi lang lupa ito. Parang binubura nila siya, ang tatay ko. Palagi silang sumasakop sa mga bagay na hindi natin kayang ipaglaban gamit ang pera. Kung ganun, lalaban tayo sa ibang paraan, sagot niya. Huwag kang pipirma sa kahit ano. Tumango si Diana kahit hindi siya nakikita. Hindi ako pipirma. Pagkababa ng tawag, binuksan ni Diana ang drawer kung saan nakalagay ang Purple Heart at ang sulat ni Rodrigo. Idinagdag niya roon ang abiso mula sa county.
Hindi iyon talaga nararapat doon, pero sa kung anong dahilan, parang kabilang na rin ito. Isa na itong bahagi ng parehong labanan. Isang ibang uri ng digmaan, walang baril, walang uniforme, pero kasing bangis. Sa labas, ang hardin na sugatan pa rin mula sa huling lamig ay tila pagod na sa ilalim ng sinag ng buwan. Ngunit si Diana mas tuwid ang tindig. Kung papel ang sandata ng kalaban, alaala ang sa kanya. At marahil lang, handa na ang mga taong tinulungan niya noon na tumindig sa tabi niya kapag dumating ang oras. 12 ng hating gabi. Nagising si Diana sa kakaibang liwanag na sumasayaw sa kisame. Akala niya ay ilaw lang ng sasakyan o sira ang ilaw sa beranda. Ngunit nang umupo siya, napatigil ang kanyang paghinga. Kahel na liwanag, masyadong buhay, masyadong totoo. Sunog, hinila niya ang kumot at tumakbo, nakayapak papunta sa bintana. Nilalamon ng apoy ang lumang bahay sa likod ng punong gubat, isang gusaling matagal nang inabandona mula pa sa kanyang kabataan. Ngayon, nilalamon ito ng apoy, malakas at gutom. Nagtalsika ng mga baga sa hangin ng gabi, pero hindi lang iyon ang nasusunog. Ang hardin, ang lupaing ipinaglalaban nila, nasusunog na rin. Tumakbo siya papasok sa kwarto ni Carlos. "Bumangon ka, ngayon!" Matigas at matatag ang boses niya. Nagising si Carlos litong-lito habang isinusuot niya ang jacket ng bata, isinusuksok ang mga braso nito sa manggas. "Anong nangyayari?" usisa ng bata. "Sunog sa likod ng bahay. Kailangan nating umalis." Mabilis dumating ang takot sa mga mata ni Carlos. Tumayo siya, handa. Binuksan ni Diana ang pinto at tinawagan ang mga serbisyong pang-emerhensya. "May sunog sa likod ng bahay ko, malapit sa Jefferson at Maple." Mabilis ang pagkalat. Kalma ang dispatcher pero hindi iyon nakatulong. Pabound na ang mga unit, mga 15 hanggang 20 minuto ang dating. Tumingin si Diana sa likod. Masyado nang malapit ang apoy. Naipasok na niya si Carlos sa truck, isinara ang pinto. Ngunit saglit siyang natigilan. Ang lumang bodega malapit sa apoy. Nandoon ang mga aklat ni Carlos, ang kanyang mga guhit, ang photo album ng kanyang ama. Wala ni isa sa mga iyon ang naisalin sa digital. Tumakbo ang isip niya. "Manatili ka sa truck," sigaw niya. Tumakbo siya patungong bodega. Ang init parang pader na sumalubong sa kanya. Ngunit nasa kalagitnaan pa lang siya ng pagtakbo nang marinig niya ang ingay ng dumadating na sasakyan. Isang itim na SUV. Bumukas ang mga pinto, may sumigaw sa gitna ng usok. "Diana! Rodrigo!" Mula sa usok, lumitaw si Rodrigo kasama ang 2 lalaki. Lahat sila'y may suot na mabibigat na jacket at may bitbit na fire extinguisher. Isa sa kanila, matangkad, matipuno, tumakbo agad sa likod ng truck, kinuha ang bag ng gamit. Sumigaw ang isa habang umuugong ang apoy. "Nasaan ang fire hydrant?" Itinuro ni Diana. "Sa kanto ng lote." Mabilis silang kumilos, tila sanay na sanay. At totoo nga, si Jose, dating bumbero bago sumali sa militar. Si Michael, dating taga-control ng wildfire sa Arizona Reserves. At si Rodrigo, walang pag-aalinlangan. Tumakbo siya mismo sa apoy, hawak ang hose na dala nila at sinimulan agad apulahin ang apoy malapit sa hardin. Pinatay niya ito sa pinagmumulan, hinaharangan ang paglapit nito sa bodega. Umiiyak ang mga mata ng lahat dahil sa usok. Matinding ubo si Diana habang sinasangga lang si Carlos na bumaba na mula sa truck. At doon ito nangyari. Isang malakas, matinis na tunog. Crack! Isang tuyot at malutong na sanga ng punong kahoy ang nabali at bumagsak malapit sa bodega. Sumigaw si Carlos. Napatigil si Diana. Ang init, sumugod, galit at mabangis. Parang sinasabi ng apoy, "Paano kayo naglakas loob na lumaban?" Sa isang tibok ng puso, lumabo ang mundo sa kaguluhan. Ngunit naroon na si Rodrigo. Mabilis siyang kumilos at binuhat si Carlos mula sa lupa. Binalot ang bata sa kanyang jacket, tinakpan mula sa apoy.
Tumakbo si Diana papalapit sa kanila, luha ang dumadaloy sa kanyang mukha, humahalo sa abo at usok. "Sabi ko, manatili ka sa truck!" Sigaw niya, yakap kay Carlos na parang sa bisig niya lang mapipigilan ang apoy. Inabot ni Rodrigo ang bata, hingal ang hininga, tagaktak ang pawis sa noo. Bumalik siya para kunin ang sketchbook niya. Paliwanag niya, paos pero kalmado ang tinig. Nakuha naman niya. Tumingin silang pareho pababa. Mahigpit ang pagkakayakap ni Carlos sa isang luma at kupas na kayumangging kwaderno. Humikbi siya. Nandun ang larawan ni Lolo, bulong niya. Patuloy na lumalaban sina Jose at Mikel. Ginamit nila ang mga gamit mula sa bodega ni Diana, mga asarol, pala at kahoy, upang alisin ang natitirang apoy. Maya-maya humupa ang sunog, ang kulay kahel ay naging mapusyaw na abo, ang pag-ungol ng apoy ay naging bulong, at doon palang dumating ang mga sirena, pula at bughaw na kumikislap sa gitna ng usok, parang kulog sa malayo. Ngunit sa mga sandaling iyon, lumipas na ang pinakamasahol. Lumapit ang isang bumbero kay Diana. "Swerte kayo at may kumilos agad," aniya. "Sa ganitong hangin, pwede sanang lamunin ng apoy ang buong block." Tumingin si Diana kay Rodrigo na nakaupo na ngayon sa hagdan ng kanyang beranda, basang-basa ng pawis. Nanginginig ang mga kamay sa adrenaline at takot. Lumapit siya at lumuhod sa tabi nito. "Paano mo nalaman?" tanong niya. Mahina ang boses. Huminga ito ng malalim. "May kutob si Jose. Nagmamaneho lang kami para magpalamig ng ulo. Napansin namin ang liwanag bago pa kami makarating sa kalye mo." Tumigil siya sandali. "Hindi na kami nag-isip. Dumiretso na lang kami." Tumango si Michael. Habol pa rin ang hininga. Tsaka, dagdag niya, "Binigyan mo siya ng sopa noon. Barya lang to kumpara roon." Sa paligid nila, abala ang mga bumbero. Tinitingnan ng pinsala, nagno-notes, nagtatanong. Ngunit ang totoong bigat ng sandali, ang emosyonal na bigat, ay dahan-dahang lumatag. Wasak ang kalahati ng hardin, sunog ang lupa, baluktot ang mga bakod, ang bodega bahagyang naligtas. Pero nakatayo pa rin ang bahay. Ligtas si Carlos at si Diana, patuloy ang paglaban. Nang sumikat ang araw kinabukasan, isa-isang nagdatingan ang mga kapitbahay. Una, isa. Pagkatapos, dalawa hanggang dumami. May nagdala ng kape. Ang iba tahimik lang na tumayo malapit, walang masabi. Lumapit si Gingrid Alvarez na nakatira sa tapat. Malinaw ang kanyang tinig. "Nakita ko ang ginawa niya," aniya, itinuro si Rodrigo. Tumakbo siya papasok. Walang pag-aatubili. Iniligtas ang batang parang anak niya mismo. Tumango ang mga tao. Sumunod ang mga bulungan. Walang palakpakan, walang sigawan. Pero may nagbago, hindi lang para kay Diana, para sa lahat. Ang lalaking dati pinag-uusapan ng palihim. Ang lalaking hinusgahan at inilihis ng tingin. Siya ang tumakbo papasok sa apoy. Ibinuwis ang sarili, hindi dahil inutusan siya, kundi dahil tama iyon. At sa sandaling iyon, habang lumilinaw ang usok, may isa pang bumitaw, ang bigat ng paghusga. Ang mga alinlangan, ang hindi pagtitiwala, hindi pa nawawala, pero may lamat na. Hindi nakalimot ang mga tao sa dating paniniwala nila, pero nakakita sila ng bago. At kapag nakita mo na ang tunay na pagkatao ng isang tao, hindi mo na pwedeng hindi pansinin. At doon nagsisimula ang pagbabago. Sa mga araw matapos ang sunog, may bahagyang pagbabago. Hindi lang ito sa nasunog na siding ng bahay o sa itim na lupa ng hardin, kundi sa paraan ng pagtingin sa kanya ng mga tao, hindi na may hinala, kundi may pag-unawa. Hindi lang basta tumakbo si Rodrigo sa apoy, tumakbo siya para sa batang hindi kanya, isang puting bata. Anak ng babaeng tinalikuran ng komunidad 1 linggo lang ang nakalipas. Hindi ito kumalat sa balita o social media. Lumaganap ito sa mga tahimik na usapan, usapang beranda, tawag sa telepono at sulyap sa likod ng bakod.
Ngunit kahit lumambot ang komunidad ni Diana, hindi pa tapos ang laban. Hindi sinunog ng apoy ang mga banta sa sobre. 2 araw pagkatapos ng sunog, isa pang liham ang dumating. May pirma ng pamahalaan, malamig, matigas, walang paligoy. Malinaw ang mensahe, ang likurang bahagi ng lupa ni Diana, ang hardin, ang mga punong itinanim, ang lupang pinaghirapan ng ama niya, wala ng proteksyon. Isang pag-aari na lang ito ngayon, real estate, para angkinin. Nakatayo si Diana sa gilid ng lupang iyon habang lumulubog ang araw. Ang kanyang mga bota ay nakabaon sa abo kung saan dating tumubo ang mga kamatis. Hawak niya ang papel, humahampas sa hangin. Naamoy pa rin ang usok sa hangin. Hindi siya umiyak, wala na siyang luha. Nakatayo lang siya doon, pagod pero matatag. Hindi alam kung ano ang susunod na hakbang. Dumating si Rodrigo makalipas ang ilang minuto. Humihina na ang liwanag sa likod ng mga puno. Hindi siya agad nagsalita. Lumapit lang siya at tumayo sa tabi niya, tahimik, matatag. Tuloy pa rin sila, mahina niyang sabi, habang nakatitig sa nasunog na lupa. Alam ko na, mahina ang sabi ni Rodrigo. Pagkatapos ay idinugtong, tatawagan ko ang isang tao. Lumingon si Diana sa kanya. Sino? Ang alkalde, ang gobernador. Dahil maliban na lang kung... Hindi ang gobernador, putol ni Rodrigo, habang kinukuha na ang telepono mula sa kanyang jacket. Pero may kakilala akong kumikilos kapag may naamoy na hindi tama. Kinabukasan, isang itim na sedan ang dumaan sa graba ng kanilang driveway. Bumaba ang isang matangkad na babae, nasa edad 50, matatag ang lakad. Hindi siya mukhang politiko. Mas mukhang taong maraming taon nang nasa loob ng mga korte, hindi lang sa likod ng mesa. Inabot niya ang kamay. Angelina Castro, sabi niya. Ako ang humahawak ng legal advocacy para sa mga veterano at alitang may kinalaman sa lupa. Tinawagan ako ni Rodrigo. Pinatuloy siya ni Diana, maingat pero may kaunting pag-asa. Umupo si Angelina sa mesa ng kusina, binuksan ang laptop at sinimulang basahin ang mga dokumentong natanggap ni Diana. Hindi nagtagal at kumunot ang kanyang noo. Manipis ang acquisition order na to, sabi niya, at minadali. Kumurap si Diana, masama ba yon para sa akin? Umiling si Angelina, hindi masama para sa kanila, may shortcut silang ginawa. Sa mga sumunod na araw, tahimik, ngunit matindi ang trabaho ni Angelina. Tumawag siya sa mga opisina ng lupa, humingi ng mga pampublikong tala at kumuha ng mga transcript. Alam niya kung saan titingin at mas mahalaga kung paano basahin ang nasa pagitan ng mga linya. Tahimik lang si Diana habang pinapanood siya. Naglalakas loob na umasa. Isang hapon, bumalik si Angelina na may dalang manipis na folder. Iba na ang ekspresyon niya. May ngiti, bahagya, ngunit may tiyak na layunin. May kailangan kang makita, sabi niya. Sa loob ng folder ay mga nakaprint na email. Usapang email ni na Sheriff Mendoza at isang executive mula sa Mayfield. May thread tungkol sa timing ng public hearing. May isa pang tumutukoy sa pagsubok na impluensyahan ang board at pabilisin ang reclassification. Nanlamig ang mga kamay ni Diana. Tumango si Angelina. Sapat ito para magbukas ng ethics investigation. Marahil higit pa, pero may isa pa tayong kailangan. May pinirmahan ba si Mendoza tungkol sa lupa ng tatay mo? Naghanap si Diana sa lumang drawer ng ama, mga lumang folder, mga resibo, mga nanilaw na birth certificate. At naroon, isang sulat kamay mula kay Sheriff Mendoza mismo, petsado noon pa, na kinikilala ang likod-loting yon bilang lupaing pangsuporta sa komunidad. Hindi lang ito depensa, ito ay ebidensya ng pagtataksil. Agad kumilos si Angelina. Sa loob ng 48 oras na isampa ang formal na reklamo. Mabilis kumalat ang balita, napulot ito ng lokal na media. Mga headline na may salitang conflict of interest at land misuse inquiry.
Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, nakahinga si Diana nang hindi sumisikip ang dibdib niya. At dumating ang hearing. Hindi ito courtroom, isang simpleng silid ng county, puno ng upuang maingay at mikroponong humuhuni, pero mahalaga ang nangyari roon. Si Angelina ang unang nagsalita, kalmado, profesional. Ipinresenta niya ang lahat, ang mga kahina-hinalang email, minadaling dokumento, kulang-kulang na papeles, at mga binaliwalang designation. Parang si Ruano, dumiretso siya sa punto. Pagkatapos, si Diana naman. Ayaw niya sanang magsalita, hindi siya sanay makita, pero tumayo siya. Ang lupang nasa likod ng bahay ko? Panimula niya, malinaw ang boses, ay hindi lang basta lupa. Nagpatubo ng pagkain ng tatay ko dito. Ibinigay niya yon sa mga kapitbahay, sa mga veterano, sa sinumang nangangailangan. Hindi ito negosyo. Bahagi ito ng pagkatao niya. Bahagi ito ng pagkatao namin. Nang pumanaw siya, sinikap kong ipagpatuloy yun hanggang may nagpasya na mas mahalaga ang papel kaysa sa tao. Tahimik ang buong silid, hindi galit, pero puno. Nang bumoto ang board, lahat ay pabor sa kanya na ibasura ang acquisition, na ibalik ang proteksyon sa lupa. Ibinawi ng Mayfield ang kanilang proposal. Makalipas ang ilang araw, habang nag-i-impake ng mga file, si Angelina sinubukan siyang pasalamatan ni Diana. Ngumiti lang si Angelina at itinanggi, "Pasalamatan mo yung tumawag sa akin," sabi niya. Karamihan sa mga tao, nakakalimutan kung ano talaga ang kahulugan ng serbisyo kapag hindi ito naka-uniforme. Tahimik lang si Rodrigo sa tabi, nakayapos ang mga braso. "Bakit mo ito ginawa para sa akin?" tanong ni Diana. Nagkibit balikat lang siya ng bahagya. "Kasi nung unang magkita tayo, hindi mo ako tinanong kung sino ako. Tinulungan mo lang ako. At kasi," dagdag niya, "minsan hindi kailangan ng limos. Kailangan lang ng taong naniniwala." Gabi na, tahimik na ang hardin. Hindi pa natataniman muli ang lupa mula ng masunog. Pero ngayon, kanya na uli ito, ligtas. Hindi dahil ibinigay, kundi dahil ipinaglaban. At dahil may mga taong tumindig sa tabi niya noong mahalaga. Kinabukasan, isang maliit na balita ang lumabas sa lokal na pahayagan. Sheriff Mendoza, pansamantalang tinanggal sa pwesto. May kasong investigasyon, walang headline, walang larawan. Isang talatang nakatago sa ibaba ng pahina. Pero para kay Diana, sapat na iyon. Dahil ang hustisya, hindi laging malakas ang dating. Minsan, dumarating ito sa isang sobre o sa isang pirma at sa katahimikan at may bagong nagsimula. Isang linggo matapos ang hearing, bumalik si Diana sa dating taniman ng kanyang ama. Nakataas ang manggas, matibay ang hawak sa pala. Maagang natunaw ang yelo sa taong iyon at sa bawat hukay sa lupa, may bumabalik na katahimikan at lakas sa loob niya. Walang kamera, walang palakpakan, langit-ngit lang ng bakal sa lupa at ang hininga niya. May bahagi sa kanya na nagdesisyon. Panahon ng muling magtanim. Hindi niya kailangan ng pagkilala. Kailangan lang niyang maramdaman na kanya na ulit ang lupaing yon. Pagsapit ng hapon, may maliit na simula ng nabuo, ilang taniman, isang simpleng trellis. At sa likod bakuran, ipinukpok niya ang isang ginawang kamay na karatula. Ginuhit niya ito gamit ang lumang pintura at luma na ring brush. Bawat letra, piniling mabuti. Libreng gulay para sa mga veterano. Walang tanong, hindi lang iyon karatula. Isa yung pangako, isa na ngayon ay batid na niya ang bigat. Hindi kailanman kailangan ng tatay niya ng karatula. Meron siyang mga kamay at salita. Pero gusto ni Diana na makita ito, hindi para sa kredito, kundi para walang makalimot kung ano talaga ang halaga ng lupang ito. Hindi na muli. Makaraan ng ilang araw, may mga tahimik na bumibisita sa hardin. Isang lalaking naka-denim jacket ang dumaan. Hindi nagsalita, tumingin lang. Bumalik kinabukasan na may dalang supot ng patatas.
Isang babaeng hindi kilala ni Diana ang kumatok, maingat. Pwede po ba akong mag-iwan ng ilang punla mula sa aming bakuran? At siyempre ang mga veterano, mga lalaking may mabagal na hakbang at matalimang mata. Tahimik ang mga tango. May mga iniiwan, isang lumang medalya, isang nakatiklop na sulat, isang kahoy na krus. Walang matagal na nagpaiwan, pero ang presensya nila napuno ang mga dating tahimik na gabi ni Diana. Isang umaga, tumakbo si Carlos, nakapaa sa damuhan, hawak ang isang maliit na lata. Para sa lettuce, masayang sabi niya, nakita ko sa TV. Tumawa si Diana, yung tawa na matagal na niyang hindi naririnig mula sa sarili. Ilang araw pagkatapos, dumaan si Carolina, kapitbahay mula sa kalsada. Dahan-dahan ang lakad pero may layunin. Hindi siya nagsalita agad, tumayo lang siya sa gilid ng hardin, tumingin sa mga bagong hanay ng tanim. Tumango, magugustuhan ito ng tatay mo, sabi niya. Sasabihin niyang parang naging tahanan ulit ang lugar. Nanuyo ang lalamunan ni Diana. Sana nga, mainit ang tingin ni Carolina. Hindi mo kailangang gawin lahat ng to. Hindi ko kailangan, tugon ni Diana. Pero pakiramdam ko, ito yung mga bagay na dapat manatili. Hinawakan ni Carolina ang balikat niya. May mga bagay na talagang dapat panatilihin. Gabi na, nakaupo si Diana sa beranda, katabi si Carlos, ang mga paay nakalaylay. Sa taas nila nagsisimula ng magsabog ang mga bituin sa madilim na langit. Ang hangin may dalang simoy ng maagang tagsibol. Sumandal si Carlos sa balikat ng ina at nagtanong, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tunay na pag-uusisa. Bakit po ba may mga taong laging pumupunta rito, ma? Tanong ni Carlos isang gabi. Dumarating lang sila, titingin-tingin, tapos umaalis. Tumigil si Diana, nag-isip. Pagkatapos ay sumagot dahil minsan hindi sigurado ang mga tao kung mahalaga ba sila at kapag napapadpad sila rito, parang may bumubulong sa kanila na mahalaga nga sila. Tahimik si Carlos saglit. Pagkatapos ay muling nagtanong, may nagpapaalala rin ba sa'yo? Mahinang ngumiti si Diana. Oo, isang gabi sa ulan noong pinakahindi ko inaasahan. Tumango si Carlos, tila kontento na. Pagkalipas ng ilang sandali, pumasok na siya sa loob ng bahay. Pero naiwan si Diana. Sinuyod ng kanyang paningin ang hardin, ang magaspang na hanay ng taniman, ang simpleng trellis, ang bagong bungkal na lupa, ang maliit na karatula sa kahoy na sumasalubong sa liwanag ng buwan. Walang plake, walang talumpati, walang parangal, tanging mga binhing inihasik at isang lugar kung saan maaaring maramdaman ng isang tao na siya'y nakikita. Lumambot na ang mga umaga sa Maple Hollow. Ang dating matalim na lamig ay naging banayad na lang, may halong amoy ng lupa at bulong ng hangin sa mga dahon. Sa likod ng bahay ni Diana, muling namulaklak ang hardin, hindi sa perpektong hanay o larawan ng katalogo, kundi sa mga kulay ng buhay. Medyo magulo, medyo pagod, pero tunay, sa lumang kahoy sa tabi ng gate, naroon pa rin ang karatulang pininturahan ng kamay, libreng gulay para sa mga veterano. Walang tanong, tuwing umaga nagtitimpla si Diana ng kape na parang may inaasahang bisita, kahit madalas walang kumakatok. Ang iba basta na lang pumapasok. Nakayuko ang ulo, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa nakasanayan, mga taong matagal nang hindi pinapansin. Ang iba mabagal ang lakad, dala ng edad, sakit o mga kwentong masyadong mabigat para ikwento. Hindi nagtatanong si Diana kung bakit sila naroon. Hindi na niya kailangang itanong. Nag-aalok siya ng tsaa o ng tahimik na upuan o ng katahimikan lang at sa paraang hindi laging halata. Unti-unting nababawasan ang distansya sa pagitan ng mga tao. Madalas, si Carlos ay nasa likod bahay tuwing hapon.
Hindi niya sinasabi kung bakit, pero napapansin ni Diana na palagi siyang nakaupo sa tabi ng isang matandang lalaki na naka-denim coat, isang Navy vet na hindi kailanman sinabi ang pangalan. Pero laging may dalang garapon ng pickled okra. Hindi sila madaldal. Minsan, ilang salita lang sa loob ng isang oras. Pero kapag bumalik si Carlos sa loob, iba na ang aura niya. Mas tahimik, mas matatag. Parang may lumalago rin sa loob niya. Isang umaga, habang inaayos ni Diana ang mga kamatis sa kahong-kahoy, biglang sumulpot si Carlos sa likuran niya. Nakasiksik ang mga kamay sa bulsa ng hoodie. Halos natangay ng hangin ang kanyang tinig. Bakit ba bumabalik sila palagi? Lumingon si Diana. Ang mga mata ni Carlos ay hindi nagtatanong ng may duda, kundi may paghahanap. Pinunasan niya ang kamay, hinawi ang dahong dumapo sa balikat ng anak at sinagot na para bang matagal na niya iyong alam. Dahil matagal silang hindi pinapansin, pero ngayon, alam nilang may nakakakita sa kanila. Kumunot ang noo ni Carlos. Ikaw! Ngumiti si Diana. Sino mang tumitingin sa kanila na parang may puwang sila. Minsan, sapat na yon para maalalang may halaga sila. Nang hapong iyon, habang papalubog na ang araw sa likod ng kamalig, may batang lalaki, tinatayang kasing edad ni Carlos, ang lumakad sa graba papunta sa hardin. Hindi siya pamilyar kay Diana. May hawak siyang maliit na kayumangging sobre, kupas na ang mga sulok. Hindi siya agad bumati. Tumayo lang siya malapit sa mesa, tumingin sa karatula, saka tumingin kay Diana. Kayo po ba si Miss Diana? Siya tanong niya, may bahid ng emosyon sa boses. Tumango si Diana. Ako nga, lunok ng bata. Pumunta po rito minsan si Papa. Binigyan niyo siya ng basket. Hindi niyo siya tinanong. Muling tumango si Diana, mas mabagal na ngayon. Naalala niya ang lalaki. Hindi ahit, lutang ang mata, hindi nagsalita. Pero tinanggap ang mga kamatis na parang ginto. Inabot ng bata ang sobre. Hindi siya madalas ngumiti, pero ngumiti siya pagka-uwi noon. Sabi niya, nakatulong tong lugar na to. Napatigil ang hininga ni Diana. Maingat niyang binuksan ang sobre. Sa loob may larawan. Na-print lang sa bahay, kupas ng gilid. Nasa loob ng kusina ang lalaki, may hawak na garapon ng green beans, hawak na parang sagrado, at siya'y nakangiti. Tunay ng ngiti, malawak. Bukas, sabi po niya, magpasalamat ako sa inyo, dagdag ng bata. Sabi niya, pinapaalala niyo raw sa kanya na hindi lang siya basta nilalagpasan ng mga tao. Hindi agad nakapagsalita si Diana. Hindi niya kaya. Namuo ang bigat sa lalamunan niya. Nanginig ang kanyang mga kamay. Tiningnan niya ang bata at nakita ang ama nito sa tindig, sa pag-asang may kahalong takot sa mga mata. Kumuha siya ng hinog na peras mula sa crate. Maingat itong inabot sa bata. Para sa kanya, mahina niyang wika. Sabihin mong bukas palagi ang hardin. Tumango ang bata sa kalumakad paalis, sandaling lumingon. Pinanood siya ni Diana hanggang lumubog na ang alikabok sa kanyang yapak. Pagkatapos umupo siya, hawak pa rin ang larawan at pinayagan ang katahimikan na kumalat sa paligid, parang kumot. Hindi na ito walang laman, hindi na muli. Puno ang drawer ng mga bagay na kailanmay hindi binibigkas. Ilang araw matapos ang pagdinig, may natagpuan si Diana sa kanyang mailbox. Isa na namang litrato, walang sobre, walang sulat. Isang larawan lang, may tupi sa isang gilid, maingat na isinuksok sa loob. Si Rodrigo iyon, nakatayo sa likod ng podium sa Washington. May 2 veterano sa kanyang tabi, walang medalya, walang ranggo. Tanging isang simpleng jacket at isang maliit na pin sa kanyang kwelyo. At sa kanyang mga kamay, isang karatula. Hindi ito gawa para sa balita o opisyal na pahayag. Karton lang, sulat kamay. Pero malinaw ang mensahe mula sa mismong sulat kamay ni Rodrigo. Nakita niya ako noong hindi ko makita ang sarili ko. Maingat na inilagay ni Diana ang larawan sa tabi ng Purple Heart, sa tabi ng sulat na naging simula ng lahat.
Walang plake sa kanyang hardin, walang kwento sa magasin ang sumalo ng pagbabagong nangyari. Pero nandoon ang patunay, sa bawat dahon, sa bawat yapak sa lupa, sa bawat estrangherong nanatili ng kaunti bago umalis. Si Carolina, na ilang linggo ring nanahimik mula noong sunog, ay nagsimulang dumaan muli. Karaniwang may dalang basket ng itlog o banayad na puna sa mga damo. Isang umaga, habang iniaabot ni Diana ang maliit na bungkos ng damot halamang gamot, tumingin si Carolina sa likod ng hanay ng tanim at sinabi, hindi sa masamang paraan, "Alam mo, hindi ganito ang iniisip ng mga tao nang sabi mong pananatilihin mo ang lupa." Tumawa si Diana, "Hindi rin ito ang iniisip ko." Nagtagpo ang kanilang mga mata, may lambing na unti-unting sumisingit sa pagitan. Pero gumagana siya, sabi ni Carolina. At totoo yun, hindi lang bilang hardin, kundi bilang isang bagay na higit pa. Isang espasyong hindi kailangang ipaliwanag ang sakit, kung saan hindi kailangan ang paliwanag ng mga kwento, kung saan hindi sinusukat ang kabutihan sa lakas ng tunog, kundi sa mga taong bumabalik. At bumabalik sila, lumipas ang mga taon. Tumangkad na si Carlos kaysa kay Diana. Ang karatula sa harapan ay ilang beses nang pininturahan muli, ginupo ng araw at panahon. Ngunit nanatili ang hardin at patuloy ang mga bisita. May matatanda, may kabataan, may paika-ika, may tahimik. Marami ang may dalang bigat na hindi mo makikita, pero ramdam sa katahimikan. At patuloy silang dumadating. Dahil maraming tao na ang nakalipas sa gitna ng isang bagyo, pinili ng isang babae na huwag umiwas ng tingin. At ang simpleng pagpiling iyon ang nagsindi ng liwanag na hindi kailanman namatay. Hindi kailanman tinawag ni Diana ang sarili bilang bayani. Hindi siya nagsabing siya ay leader. Patuloy lang siyang nagpakita. Nagtanim ng binhi kahit nagbabanta ang ulan. Nag-alok ng upuan kahit masakit ang katawan. Gumiti kahit mabigat ang puso. Isang araw, may batang babae na nag-abot ng isang bulaklak ng dandelion kay Diana at nagsabi, "Sabi ni Lolo, ikaw daw po ang tumutulong sa mga tao para maramdaman nilang totoo sila ulit." Tiningnan ni Diana ang maliit na dilaw na bulaklak. Pagkatapos ang bata at tumugon, "Minsan, sapat na ang mapansin ka." At ang hardin, buhay, magulo, maganda, patuloy na lumago, matatag, tahimik, matigas ang loob. Tulad niya, maraming salamat mula sa kaibuturan ng aming puso sa pagsama sa amin sa kwentong ito. Kung naantig ka man, kahit kaunti lang, kung naalala mo ang tahimik na lakas ng kabutihan, kung napaisip ka kung paano ang isang simpleng gawa ay kayang magbukas ng liwanag para sa iba, naway dalhin mo ang init na iyon saan ka man naroroon. Ikwento mo sa amin, nasaan ka ngayon habang binabasa ito? Ano ang naramdaman mo habang binabasa ang kwento ni Diana? Ang presensya mo ang bumubuhay sa mga kwentong tulad nito, mga kwentong puno ng grasya, tapang at tahimik na pag-ibig. Kung gusto mong marinig pa ang ganitong mga kwentong pampatulog, pampagaan ng loob, pangpaalala sa kabutihan ng sangkatauhan, mangyaring i-like ang video, mag-subscribe sa aming channel. I-click ang bell icon para di mo makaligtaan ang mga kwentong mahalaga. Hanggang sa muli, manatiling mabait, manatiling makatao at maraming salamat dahil naging bahagi ka ng kwentong ito.